Parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Sen. With Doroy, the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss. Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat nyo na. sumakay, saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port, kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po ako Let's take it one nagwa-worry. day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala po akong makitang number, tapos parang may
may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang Kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sakay ang yate? yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was a previous question. Opo. Yes, SP Pro Tem. Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila. So, sa Metro isang Manila? port sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put Una. on record, Madam Ano yung Chair, sunod? just to put on record, Sen Joel. just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen- kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narito? Tulungan mo na komite para at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas, hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, pag gusto natin malaman. Pwede mo inarate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sendoroy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Miss Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Sabi niya, payag ko siya. Sabihin natin. With all due respect, Sendoroy. There is Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we always dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Sen Madam Joel. Chair. But in any Madam case, Chair. yes, before Sendoroy again, there was a motion, duly seconded. May strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siyang nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung Kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair. Salamat, Sen Sherwin. I am inclined in open hearing. Hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least
may ma-extract tayong information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng ano yung sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. The word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Wag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if you will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa your job and your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Mayno. But for the record, for one, Attorney David is as not just counsel to Miss Alice but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Sen. Joel. may I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say. And we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi? Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Miss Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi nyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi nyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat nyo, o gawa-gawa nyo lang? Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa nyo lang to para hindi kayo sumagot. Sem, di po ako gumagawa po. Point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Madam Chair. Ikot ho kami dito eh. Just one question. With the permission. Sen. Bong Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na kanina local. Sinabi nyo na kanino local. So, local sagutin ang tanong ni Sen. Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So both? Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Sen. Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel,
yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Since pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sa... Madam Chair. Before Sen. JV, yan, Miss Habang Alice, isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen. Sinusunod JV. ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po, ha? Huwag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Opo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina Asian ba siya? po siya, African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino? Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam. Basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10. So, mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong Araw katagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi po ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Opo. Sa mga 4 days kayo. Atrasan mo? Sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Wala po siyang bintana. Parang lang Meron o wala?
Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, di ba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa site lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit, kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw? To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin po. So, basta sabi mo mga 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Opo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Gano'ng Po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami. Nakapiring kayo? Hindi naman po, naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo, sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In Sen relation Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Wawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. Okay. So hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana Sinabi po mo siya, kanina. opo. So kayong 3 lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley. Opo. Kayong 3 lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa... Nakatakas na rin? Hindi ko po alam pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakala mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nandito siya sa Pilipinas noon nung nag-usap kayo? Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Pilipino. That's impossible. Na imposibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talagang nakinuha, nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling ito. Salamat, SP Pro Temp. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ibang halaga. Bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen Madam Chair, Joel. just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka? Alam niyang puganti ka? Sen, siguro, hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. But, Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat?
Libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So lahat bayad? libre. Wala pa akong binayaran po. Lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, uulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta sa, pag saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Anong sabi sa'yo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po. Wala po kang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga taga-immigration? Alam mo yung mga taga-immigration? Immigration, wala po. Pilipinas. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sen, kung kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo rito sa Pilipinas? Opo, Sen, hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss Hindi po sa nga, public. ang tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo ng masama, hindi na kita tutulungan. Appreciate the presence of Sen Grace. Salamat po. Yes, Alice, okay. SP Pro Tem una and then Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalitaan mo ng sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here?
Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nagwa-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI, we will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro. Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa'yo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Isa lang. With the indulgence of SP Pro Temp. Senbong. Isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba O yung tumakas taong ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Oo nga, factual Ba't kailangan pa? question lang. Napakasimple My God. ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the So, way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo tumakas. sa yate, Magkaiba kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes, So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi Wala po. rin. Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas Indulgence of po SP siya. Pro Temp. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan, Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Decision mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, Nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Ang na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just to put into the records, no? Itong tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen Joel. Madam Chair, only one yes, SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang... Nung bandang huli lang po. Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya.
para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, you can continue with your Yes, questioning. salamat and SP Pro save Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So, before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala po. marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na ganun sa interview po. Kilala mo ba? Counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayon, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Ombudsman Galicia? po. Ombudsman. Anong kaso sa Hindi po pala sa ombudsman? ombudsman, sa DOJ po. Anong yung Meron pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear at least to Galicia.
At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yun pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So, who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro... Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang Alin ang alam, hindi? wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Opo, Alice. I'm under oath. About po dun sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinuturi po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal. Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo, nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko? Opo. Congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong... relasyon. Talaga, how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Bibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor.
Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya Oh, boyfriend. kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pangasinan. Kasalan Bayan po, parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. O lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. O. O, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. O. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Sekreto, ano? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair, eh. Opo. Salamat, SP Pro Tem. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry Ordoña Medina. And then, may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But, gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may it doesn't affect that you will be able to propose that, Majo. And, I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. And Yes, I will lay Majo. the grounds, Madam Chair. Pero baka ma-convince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko na may kustodiyang legal kay Miss Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Majo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Miss Cherry. Ma'am? Sorry, Miss Cheryl. Okay, Cheryl Ordoña o Cheryl Ordoña Medina. So Miss Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po, Your Honor. 4 years. So, mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay. Then bumalik po Tapos? ako ng 2021. Okay. Hanggang ngayon. Yes po. So, actually, a running total of 4 years. Bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, 3 taon. And then 2021 hanggang ngayon, 3 pang taon. So, 6 total. With the break. Yes po. Okay Yes po. po, Your Honor. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Suwal. Anong klaseng ID po ito?
Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NBI. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng komite, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, Your Honor. Talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue'ng ID. 21 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon? Siguro po, 2021 po kasi. 2021. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. So, nandun pa kayo sa municipal government. 2021, 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So, you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So, pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Pero wala po kaming na-issue'ng ganyang ID po. So, kung wala kayong na-issue'ng ganitong ID, ibig sabihin hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo. Siguro po ganun, kasi wala po kaming ganyan eh. So, sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag, may I suppose seal ng bayan ng Suwal, o meron pang control number. Okay, sorry, ito po'y harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin may pirma ni Mayor Kalugay. So, kung hindi kayo ang nag-issue nito, sinong nag-issue ng ganitong ID kay Miss Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun pa rin kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Miss Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Yung iba pong mga... Ganito. Ano yon, Miss Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga, Your Honor. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang, alam namin ID po ito ni Miss Sheila, tapos sasabihin nyo wala kayong ganyang klaseng ID. Yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala nyo ba? Ako din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU sa munisipyo. LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan personal, pati sa anak. Sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila yun? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Hindi ko po alam yun. Yung first name niya at kinokontak namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier
At least yung kay Miss Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright? Yes po, Miss Your Honor. Cheryl. Madam Chair. Salamat po. Yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Miss Cheryl. Miss Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito at si Kat? Si Kat Salazar. Kat Salazar. All right. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone nyo na, probably nasa PNP? Wala yung na rin telephone po. numbers nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. Few months ago pa po. Paanong nawala sa inyo yung Um, cellphone nyo a few months ago? Nung, kinuha po nung lady po na kasama po namin. Okay. How convenient. Pero sige. Sorry? Oo. Okay. So, lastly, kay Miss Cheryl, kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Nung August 14, na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You're under oath, Miss Cheryl, Yes ha? po. Sino pong nag-utos yun? Ay, no. Kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Miss Cheryl. Wala po. Pero ginawa mo ba? Yes Pinanotaryo nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, Miss Yes po, Cheryl. Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Miss Alice. Oo. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Miss Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. Okay, na-meet mo siya. Apo. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zunyiwan matapos ito ma-raid ng PAOK. Ito yung company na finacilitate mo para makakuha ng lono, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jiang, na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkan na na-meet mo na. Si Yu Chengkan, na-meet ko na po. Pero yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Wala po Kilala akong mo ba narinig. siya? Wala po. Hindi. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino P. Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. 1 year, last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago. Hindi pa ako sure sa exact po, Your Pero mga 4 years ago. or baka, baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago. Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Wala, na po. Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Parang pang display lang po, ganun. So, nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa iyo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. Oh, at ipapatawag na. Okay.
Mayor Violago, to please correct the record, Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And very last for now, Miss Alice, nasabi nyo na wala kayong phone sa ngayon. Paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. Pinupuntahan kayo? Opo, doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial? Opo. Pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David. Kasi nung natakas ka pa, nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Kahit internet. Pwedeng sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Naman po, yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan nyo? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi ka po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia? Alright. You have the floor, unless Thank you, the SP Madam Pro Chair. Tem will allow Sen. Roy to interject. But you have the floor now, Yes. SP Pro Tem. Madam Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa Kasi rin? hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name Ang niya. alam ko po Dong Kalugay po. Aware ka na Liseldo pangalan niya. Liseldo. Ay, opo, Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling ka po umarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po alam hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Wala po akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyong dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong di maalala. Yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Ang may-ari niyan sa DTI pala, Sheila Guo. But I heard that She was asked by Gua Huaping, aka Alice Guo, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Guo to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Guo ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm, Madam Chair. Based on the statements of Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Guo nitong dokumentong ito? Your Honor, Hindi mo malala? honestly,
May ganun proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Opo. Hindi mo na, kasi Pero yung farm pa wala po natuloy. Dito yung sa farm. hearing, ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel, na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Ano po siya, siguro doon sa application po, pero yan Yes. po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document to make it appear that she owns this farm? So sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizal Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Calugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Calugay. Gaano kalaki ito? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki itong farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gaano nga kalaki? Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gaano kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. Saan located to? Saan ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, ito yung ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po Anyway, sa akin. Alice, we'll find it out when Mayor Calugay appears in the next hearing. Okay.